Binuhusan kami ng gas ng aming mama at sinilaban. Magandang araw sa inyong lahat, mga taga-subaybay ng mga kwentong nag-iiwan ng marka at kumikislot sa ating kamalayan. Ang salaysay na ating tutunghayan ngayon ay hindi isang ordinaryong kwento. Ito ay isang paglalakbay sa pinakmadilim na sulok ng isipan ng isang ina. Isang pagtingin sa kung paano ang isang tahanan na dapat sana'y simbolo ng kaligtasan at pagmamahal ay naging isang libingan ng mga pangarap at musmos na buhay. Sa isang tahimik na komunidad sa Santa Maria, Bulacan, isang pangyayari ang yumanig hindi lamang sa kanilang barangay, kundi sa buong bansa. Isang ina, si Joyce Aspero, at ang kanyang 3 anak ay natupok sa isang apoy na siya mismo ang sinasabing nagsimula. Aalamin natin ang mga pangyayari na humantong sa trahedyag ito. Susuriin natin ang mga piraso ng ebidensya, ang mga huling sigaw ng tulong, at ang mga bulong ng mga teorya na hanggang ngayon ay bumabalot sa kaso. Paano ang isang inang nag-alay ng buhay para sa kanyang mga supling ay siya ring kukuha nito sa paraang hindi kayang lubos na maunawaan ng isipan? Anong uri ng sakit, galit o desperasyon ang nagtulak sa kanya sa bingit ng katinuan? Ito ang kwento ng isang apoy na hindi lamang tumupok sa laman, kundi sumunog din sa mga tanong na naghahanap ng kasagutan, isang salaysay ng pag-ibig na nagliyab hanggang sa maging abo. Samahan ninyo akong balikan ang mga huling araw sa buhay ng pamilya Aspero at subukang unawain ang apoy na sumiklab sa loob ng isang pusong nawalan ng pag-asa. Ang umaga ng Mayo 15 taong 2025 ay nagsimula tulad ng karaniwang araw sa Barangay San Vicente, isang payapang komunidad sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Ang sikat ng araw ay nagsisimula pa lamang dumampi sa mga bubong, ang mga ibon ay humuhuni at ang hangin ay may dalang pamilyar na amoy ng almusal at bagong pandesal. Ito ay isang eksenang tipikal sa anumang pamayanan sa Pilipinas, isang larawan ng normalidad, ng buhay na patuloy na umiinog sa araw-araw na gawain. Ngunit sa likod ng isang partikular na pintuan, sa loob ng isang tahanan na dapat sana'y puno ng tawanan ng mga bata, isang nakabibinging katahimikan ang nagahari. Isang katahimikang nagbabadya ng isang kalamidad na malapit ng sumabog at mag-iwan ng pilat na hindi na kailanman mabubura. Sa loob ng bahay na iyon ay nakatira si Joyce Aspero, 28 taong gulang, kasama ang kanyang 3 anghel. Ang panganay na si Kyle, 6 na taong gulang, ang gitna si Kimwell, 3 taong gulang, at ang bunsong si Cairo, 1 taong gulang pa lamang. Para sa mga kapitbahay, sila ay isang ordinaryong pamilya, isang inang abala sa pag-aaruga ng kanyang maliliit na anak, habang ang kanilang ama, isang pulis na kinilalang si P1 Kim Aspero, ay malayo nakadestino sa Batangas upang tuparin ang kanyang tungkulin. Ang siyang buhay para kay Joyce ay isang paulit-ulit na ritual ng pag-aalaga, pagpapakain, pagpapatulog, paglilinis at pagtiyak na ang kanyang mga anak ay ligtas at masaya. Ngunit sa ilalim ng larawang ito ng isang mapagmahal na ina, may mga bitak na hindi nakikita ng karamihan, mga lamat sa pundasyon ng kanyang pagkatao na dahan-dahang lumalaki, pinalalala ng kalungkutan, pangungulila at isang pakiramdam ng pagiging nakakulong. Isang araw bago ang trahedya noong Mayo 14, gumawa si Joyce ng isang hakbang na nagpapakita ng bigat ng kanyang dinadala. Nagtungo siya sa barangay hall hindi para humingi ng tulong pinansyal o material na bagay, kundi para sa isang bagay na mas malalim, upang magpa-blotter. Sa harap ng mga opisyal ng barangay, isinalaysay niya ang isang kwento ng hidwaan sa pamilya. Inireklamo niya ang kanyang biyenan na ayon sa kanya ay pakialamera at sanhi ng madalas nilang pag-aaway ng kanyang asawa. Sa bawat salitang binitiwan niya, mababa na agang isang babaeng pagod na, isang asawang naghahanap ng kakampi, isang manugang na nararamdamang siya ay dayuhan sa sarili niyang pamilya. Pinag-aaway po kami ng biyenan ko, marahil iyon ang paulit-ulit na sinasabi niya, ang kanyang boses ay pinaghalong galit at pagsusumamo. Para sa mga opisyal ng barangay, ito ay isang karaniwang away pamilya, isang isyu na nakatakda sanang harapin at pag-usapan, ngunit hindi na dumating ang pagkakataong iyon. Ang blotter na iyon ay hindi naging isang tulay tungo sa solusyon. Sa halip, ito ay naging isang talaan, isang huling testamento ng kanyang desperasyon bago ang katahimikang pinal. Umuwi si Joyce sa kanilang bahay, dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat, ang pag-asa na makahanap ng kaluwagan sa pamamagitan ng paglalabas ng sama
sama ng loob ay tila naglaho, napalitan ng isang mas malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Marahil sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang tatlong anak, pinagmasdan niya ang kanilang mga payapang muka. Si Kyle na malapit nang magtapos ng kindergarten na may mga pangarap na kasing laki ng kalawakan. Si Kimwell na ang tanging mundo ay ang paglalaro at ang yakap ng kanyang ina. At si Cairo na ang bawat paghinga ay isang simbolo ng purong inosensya. Sa mga sandaling iyon, ano kaya ang tumatakbo sa isipan ni Joyce? Nakita ba niya sila bilang kanyang kalakasan o bilang mga kasama niya sa isang pagdurusang hindi na niya kayang tiisin? May mga kwentong lumabas kalaunan, mga piraso ng palaisipan na nagpapakita ng iba pang aspeto ng kanyang pinagdadaanan. Isang screenshot ng isang text message kung saan siya ay humihiram ng pera dahil ang budget na 2,500 piso na bigay ng kanyang asawa ay hindi sapat para sa kanilang mga pangangailangan. Ipinapakita nito ang isang posibleng problemang pinansyal, isang dagdag na pabigat sa isang isipang puno na ng alalahanin. May mga bulong-bulungan din, mga espekulasyong hindi kumpirmado tungkol sa diumano'y pambababae ng kanyang asawa na maaaring nagdulot ng mas malalim na sugat sa kanilang relasyon. Ang kalayuan, ang mga problema sa biyenan, ang kakulangan sa pera at ang posibleng pagtataksil. Lahat ng ito ay mga sangkap na kapag pinagsama-sama ay maaring lumikha ng isang nakalalasong timpla sa isipan ng sinuman. Ang postpartum depression ay isa sa mga pangunahing teoryang lumutang, isang kondisyong madalas hindi nauunawaan, isang kalabang hindi nakikita na kayang gawing kadiliman ang mundo ng isang bagong ina. Si Joyce na nanganak kay Cairo 1 taon pa lamang ang nakalipas ay maaaring nasa gitna ng isang laban na siya lamang ang nakakaalam. Nang sumunod na umaga, ang umaga ng Mayo 15, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Joyce. Isang desisyon na pinal, hindi na mababawi at nakapangingilabot. Ang unang hakbang ay ang paghihiwalay ng kanilang pamilya mula sa mundo sa labas. Ikinandado niya ang mga pinto at bintana ng kanilang bahay, ginagawa itong isang selyadong kahon. Pagkatapos pinatay niya ang pangunahing supply ng tubig, isang simbolikong aksyon na tila nagsasabing walang anumang makapapatay sa apoy na malapit ng sumiklab. Sa mga sandaling iyon, ang tahanan ay hindi na isang kanlungan, ito ay naging isang bitag. Ang kasunod na nangyari ay isang eksenang halos imposibleng isipin. Sa kamay ni Joyce ay isang bote ng paint thinner, isang kemikal na may matapang na amoy, isang likidong madaling magliyab. Ang sangkap na ito, na karaniwang ginagamit sa pagpipintura, ay naging instrumento ng isang di maarok na karahasan. Isa-isa niyang binuhusan ang kanyang mga anak, ang mga laman ng kanyang laman, ang mga bunga ng kanyang pag-ibig. Marahil may pag-iyak, may pagkalito, may pagmamakaawa mula sa panganay na si Kyle na may sapat ng isip para malaman na mayroong mali. Ngunit ang isipan ni Joyce ay tila nasa ibang dimensyon na, isang lugar kung saan ang lohika ay wala ng puwang at ang tanging naririnig ay ang bulong ng desperasyon. Matapos niyang basain ang kanyang mga anak, binuhusan din niya ang kanyang sarili. Sa puntong iyon, sila ay magkakaugnay na hindi lamang sa dugo, kundi sa isang nakatakdang kamatayan. Ang huling hakbang ay ang pagsindi ng posporo, isang maliit na patpat na may pulang dulo, ngunit may kakayahang magsimula ng isang impyerno. Sa isang iglap, ang hangin sa loob ng kanilang bahay ay nag-apoy. Ang amoy ng paint thinner ay napalitan ng amoy ng nasusunog na laman. Ang katahimikan ay nabasag ng mga hiyawan na mabilis ding nilamon ng lumalaking apoy. Sa labas, ang mga kapitbahay na walang kamalay-malay sa nagaganap na bangungot ay nagsimulang makapansin ng itim na usok na kumakapal mula sa bahay ng mga aspero. Ang una nilang naisip ay isang ordinaryong sunog. Nagkagulo ang mga tao, sumisigaw, naghahanap ng tubig, tumatawag sa mga bumbero. Ngunit ang mga pinto ay nakakandado, ang mga bintana ay nakasara. Habang sinusubukan nilang buksan ang bahay, isang eksena ang sumalubong sa kanila na hinding-hindi nila malilimutan. Sa gitna ng kaguluhan, isang kapitbahay ang nakausap ang 6 na taong gulang na si Kyle na kahit paano ay nakalapit sa isang siwang. Ang bata na ang katawan ay puno ng paso at ang muka ay nagpapakita ng di mailarawang sakit ay nagawang bumigkas ng mga salitang magiging susi sa pag-unawa kahit bahagya lamang sa trahedya. Binuhusan kami ng gas ng aming mama at sinilaban, sabi ng bata. Ang kanyang mga huling salita ay isang akusasyon at isang kuwento ng katatakutan na nagmula mismo sa bibig ng isang biktima.
Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ng lahat ng nakarinig, isang patunay na ang nangyari ay hindi aksidente. Nang sa wakas ay nabuksan ng mga rumespondeng bumbero at pulis ang bahay, isang tanawing mula sa pinakamasamang panaginip ang kanilang nadatnan. Ang apoy ay naapula na, ngunit ang pinsala ay higit pa sa nasunog na mga pader at kasangkapan. Sa ibabaw ng higaan natagpuan ang sunog na bangkay ng bunsong si Cairo. Ang kanyang munting katawan na 1 taon pa lamang nakararanas ng buhay ay hindi na gumagalaw. Ang kanyang paglalakbay sa mundo ay nagwakas sa paraang brutal at wala sa panahon. Sa loob naman ng banyo na tila nagsilbing huling kanlungan mula sa apoy, natagpuan ang 2 pang magkapatid, sina Kyle at Kimwell. Sila ay buhay pa, ngunit nasa critical na kondisyon, ang kanilang mga katawan ay malubhang na pinsala ng apoy. Si Joyce, ang ina, ay natagpuan ding nag-aagaw buhay. Ang kanyang katawan ay isang testamento ng apoy na kanyang sinimulan. Ang investigasyon ng Santa Maria Bureau of Fire Protection ay mabilis na nagsimula. Sa gitna ng mga abo at sunog na labi, nakita nila ang mga ebidensyang nagpapatibay sa teorya ng sinadyang panununog. Isang kahon ng posporo at ang walang lamang bote ng paint thinner. Ang paraan ng pagkasunog ng bahay ay nagbigay din ng mahalagang impormasyon. Ayon sa isang investigador, dito nakita namin na parang secondary lang yung burning ng property, parang yung tao po talaga yung unang sinunog. Ang apoy ay hindi nagsimula sa isang kortina o sa isang dekoryenteng kasangkapan. Ito ay direktang sinindihan sa mga katawan ng mga biktima. Ang trahedya ay hindi isang simpleng sunog. Ito ay isang mass murder at suicide attempt. Isinugod sa ospital sina Joyce, Kyle at Kimwell. Ang mga doktor at nurse ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang iligtas ang 3 buhay na nakabitin sa isang sinulid. Ngunit ang pinsala ay masyadong malubha. Isa-isang bumigay ang kanilang mga katawan. Unang pumanaw ang mga bata, ang kanilang mga pangarap at kinabukasan ay naging abo kasama ng kanilang tahanan. At sa huli, si Joyce Aspero, ang ina na naging sanhi ng lahat, ay sumunod din, binawian ng buhay. Dala niya sa kanyang libingan ang buong katotohanan sa likod ng kanyang ginawa, ang mga sagot sa mga tanong na magpapatuloy na uusig sa mga naiwan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si PO1 Kim Aspero, ang ama ng pamilya, ay nasa Batangas, malayo at walang kamalay-malay sa trahedyang nagaganap sa kanyang tahanan. Ang balitang kanyang natanggap ay isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang asawa at 3 anak, ang kanyang buong pamilya ay nawala sa isang iglap. Ang kanyang pag-uwi ay isang paglalakbay na puno ng pagkabigla, pighati at marahil galit. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati habang si Joyce ay nasa ospital pa at nag-aagaw buhay, gumawa si Kim ng isang desisyon na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Sinuportahan ng kanyang pamilya, nagsampa siya ng kasong parricide laban sa sarili niyang asawa. Ito ay isang legal na hakbang na nagpapakita ng isang pananaw. Para sa kanya sa sandaling iyon, ang ginawa ni Joyce ay isang krimen, isang pagpatay sa kanilang mga anak. Ngunit ang kamatayan ni Joyce ay nagbago sa lahat. Sa kanyang pagpanaw, ang kaso ay tila nawalan ng direksyon. Ang akusado ay patay na. Di nagtagal, si Kim Aspero ay nag-execute ng isang affidavit of desistance, isang sinumpaang salaysay na binabawi na niya ang kanyang reklamo. Ang galit ay marahil napalitan ng isang mas malalim na pighati, isang realisasyon na ang babaeng kanyang kinasuhan ay biktima rin ng isang sitwasyong hindi niya nakita o naunawaan. Hinarap niya ang media, ngunit tumanggi siyang magbigay ng komento, humihiling ng privacy para sa kanilang pagluluksa. Ang kanyang pananahimik ay nag-iwan ng isang malaking espasyo para sa espekulasyon. Subalit sa panahon ng social media, ang katahimikan ay madaling mapuno ng ingay. Naglabas si Kim ng isang video na nagpapakita ng kanyang matinding pagdadalamhati. Sa video maririnig ang kanyang mga hikbi at mga salitang puno ng sakit. Bakit? Bakit ako? Bakit sila, Panginoon? Pwede naman ako. Ako na lang sana ang kinuha niyo, Panginoon. Bakit mga bata? Ito ay isang hilaw at emosyonal na pagpapahayag ng isang amang nawalan. Nag-post din siya sa Facebook account ng kanyang yumaong asawa, isang kilos na marahil ay paraan niya ng pag-alaala o paghingi ng tawad. Ngunit ang kilos na ito ay binatikos ng isang kamag-anak ni Joyce na nagpapahiwatig ng isang mas malalim at mas komplikadong hidwaan sa pagitan ng 2 pamilya, isang hidwaang maaring isa sa mga ugat ng trahedya.
pamilya. Ang kaso ng pamilya Aspero ay sumabog sa social media. Bawat tao ay may teorya, bawat isa ay may opinyon. Ang salitang postpartum depression ay naging sentro ng usapan na nagbukas ng isang malawakang diskusyon tungkol sa mental health, lalo na sa mga ina. Marami ang nagbahagi ng kanilang mga sariling karanasan, nagpapaalala na ang suporta mula sa asawa at pamilya ay kritikal. Ang trahedya ay naging isang malagim na paalala na ang depresyon ay isang tunay at mapanganib na sakit, isang kaaway na kayang magbalatkayo sa likod ng mga ngiti hanggang sa huli na ang lahat. Ang mga haka-haka ay patuloy na umikot. Ang problema sa pera, ang issue sa biyenan, ang di umano'y third party. Ngunit sa huli lahat ng ito ay nananatiling espekulasyon. Ang tanging mga taong nakakaalam ng buong katotohanan ay wala na. Ang natira ay isang kwentong babala, isang salaysay na nagpapakita kung paano ang isang pamilya ay maaaring mawasak hindi ng isang malaking pagsabog, kundi ng mga maliliit at tahimik na lamat na hindi napapansin hanggang sa gumuho ang buong istruktura. Ang Bulacan Police Provincial Office ay tiniyak na ang investigasyon ay magpapatuloy upang matukoy ang motibo, ngunit para sa marami ang kaso ay tapos na. Ang hustisya sa tradisyonal na kahulugan nito ay hindi na makakamit. Ang kwento ng pamilya Aspero ay nag-iwan sa atin ng mga aral na masakit tanggapin. Ito ay isang paalala sa mga asawa at kapamilya na ang pag-aalaga ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pagkain at tirahan. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pagmamahal, pag-unawa at suportang emosyonal. Ito ay tungkol sa pagtatanong ng kamusta ka at tunay na pakikinig sa sagot. Ang depresyon at iba pang problema sa mental health ay hindi dapat ituring na kahinaan. Ito ay isang sakit na nangangailangan ng agarang atensyon at paggamot. Walang ina ang nagnanais na saktan ang kanyang anak sa kanyang katinuan. Ngunit kapag ang sakit ng isipan ay naging napakabigat at kapag ang isang tao ay nararamdamang wala na siyang ibang malalapitan, kung minsan ay humahantong ito sa mga desisyong hindi na mababawi. Ito rin ay isang paalala na ang pamilya ay isang kayamanang hindi dapat ipagpalit sa anumang pansamantalang kaligayahan. Ang pagsisisi ay laging nasa huli, isang multo na habambuhay na susundan ang mga naiwan. Para sa mga ina na nakararanas ng matinding paghihirap, ang kwentong ito ay isang panawagan na huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga profesional at sa pananampalataya. Mayroong mga taong handang makinig at tumulong. Ang pag-abot ng kamay ay hindi isang senyales ng kahinaan, kundi ng pambihirang katapangan. Sa pagtatapos ng ating salaysay, tayo ay naiiwang may dalang pighati at maraming tanong. Ang apoy sa tahanan ng mga Aspero ay matagal nang naapula, ngunit ang apoy ng mga tanong sa ating isipan ay patuloy na nagliliyab. Ang ating taos-pusong pakikiramay ay para sa pamilyang Aspero at sa lahat ng naapektuhan ng trahedyang ito. Naway ang mga kaluluwa ni Joyce, Kyle, Kimwell at Cairo ay makahanap ng kapayapaang hindi nila nakamtan sa mundong ito. At sana sa kanilang pagkawala ay mayroong aral na mananatili sa ating lahat. Isang aral tungkol sa pagiging mas maunawain, mas mapagkalinga at mas handang tumulong sa mga taong tahimik na lumalaban sa kanilang mga sariling demonyo sa likod ng mga nakasarang pinto.